Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Sa lahat po ng mga nandito po ngayon, welcome po sa channel po natin. Actually, tawagan po niyo akong Atamel sa lahat po ng mga baguhan po. Thank you and welcome po sa channel po natin. And shout out po sa lahat po ng mga datihan, sa lahat po ng mami dyan, nasa ibang bansa. No? Sana okay po yung lahat po ng nasa Middle East. No? Sana po iligtas po kayo ng Diyos Ama. No? And be safe po talaga lagi. Now, Virgo, so this is the fourth tawas po ng Virgo sa ngayon na taon na to. So, ang gagawin po natin is like, as I said, no, makinig po tayo sa ating dasal. And tingnan po natin kung ano po nangyari sa inyo sa Via Tarot card. Tingnan natin kung ngayon ano nangyari in the past and probably in the future. So sa ngayon po, no, magdasal ho tayo, no, na kahit papaano po is mapasa atin po ang ating Diyos Ama. At tignan po tayo sa lahat po ng pagkakataon at iingatan po, no. Tinatawagan ko po ang mahal na ama, mahal na anak at mahal na espiritu and sa lahat po ng aking gabay, maraming salamat po sa pagitan niyo po ng pangalan po ni Yahweh, ng aking mahal na ina, ng laging sakulo, ang aking mga hari, ang lahat po ng hindi makita and sana po nabasbasan po kayo sa lahat po ng pagkakataon po. Mingdanup ako sa kalisdan nga tanan, libranos imanta, Padre Jesus, Sanctos, 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 Señor Dios, libera mi, Sanctos sila puerte, Sanctos mutares, Señor dito domal, Amen. And lahat po ng Virgo, basbasan po ninyo, liberami, labos do cielo, bagame, labos si Cristo, bendigala di Sanctissima Trinidad, Padre Jesus, Jesus Dios, Espiritu Santo, lauda sifta pa. Herementa Domini Jesu Cristo, salvami. Mapapasa inyo po ang kapangyarihan po ng Ama, Yod Hey, Vab Hey. And kumusta po kayo, Virgo? Alright guys, no? And sa ngayon po, ang Virgo actually is an air sign. An earth sign. Kumusta po kayo? August 20 hanggang September 20. Tingnan natin kung ano pa nangyari sa inyo. And tawas po to, no? So, gusto ko rin i-remind sa inyo guys, no? Halimbawa, baguhan ho kayo. Tingnan po ninyo yung ibang, yung ibang Virgo po na tawas and tingnan niyo po kung nagmamatch ho ba or may pagbabago ba sa nararamdaman niyo. Kasi tawas po to Okay, Virgo, August 23 hanggang September 22. Tingnan po natin kung ano po nangyari sa inyo ngayon. Okay, may lumabas po dito. Sentro na lang. Okay, sa ngayon po may nakita po ako na sa Virgo to Virgo is an air sign and sa panahon po ng Pisces. Matapos na po ang Pisces po natin. Anyway, sa ngayon po parang okay, sabihin po natin na right now is like ang nararamdaman po ninyo is masakit ho ang inyong paa, likod, lower back dito sa gilid, tagiliran. Medyo mataas ho ang inyong uric acid o sabihin po natin may problema po kayo sa kabilang kidney ninyo. And ito po dahil po sa stress na pwedeng sabihin po natin na dito kasi sa 8 of B cells versus reverse is like parang walking away, parang gusto mo na pong lumayo po, mabigat na po talaga ang responsibilidad na dala-dala mo, no? Ito po sa pamilya po to, no? Ang problema mo sa pamilya and you are wondering kung kailan ho kayo makakalaya, no? Ito yung nasa isip ngayon ng Virgo. Now, ngayon ho, may nakita ako, yes, sa work mo, iniisip mo na iwanan mo na lang ho ang trabaho nyo. So, hindi po lahat siguro ng Virgo, some of you, no? Some may not, some may be, no? Pero, parang ang mindset or yung consciousness niyo sa ngayon is like, living away. This is the lover. You have to decide, no? Ano ang i-decision mo? Kundi actually mga bata, no? Kumbaga sa akin nagagalit ka, no? Nagagalit ka na kailan ka actually more on pwedeng mag-decision ka about your family, about your husband, about your children, and you are thinking na aalis ba ako dito o hindi, no? And dahil po ito sa kasalukuyan mo, parang nabibigatan ka na talaga sa kung ano man yung responsibilidad na dinadala mo. Now, ito kasi, and then the Three of Stones, this is creativity, which is your work, actually.
So, some of you maybe na pwedeng magde-decide ka na, as I said, no, parang mabigat na yung responsibilidad mo. Actually, this one is represent as a house or bahay or pwede pong sa trabaho. And since na magkatugma din, ito yung conscious mind nyo, no, ito yung conscious mind mo na magdedesisyon ka kung ano po ba, maiwan ka ba, mananatili ka ba, or aalis ka. And saan ka aalis? Pwedeng sa trabaho, pwede pong sa bahay, no. Bakit? Dahil po sa bigat ng responsibility mo sa ngayon. And wala akong nakitang super work. Sabihin po natin na, yes, may tama ho kayo sa kidney, pero kinakaya nyo, no. And kuminsan masakit talaga, no, kasi kung makikita ko dito, no, ang nangyari kasi sa iyo, no, parang kumbaga sa akin, nagkaroon ka ng problema. Actually, well, sasabihin ko sa iyo, Hana, isa kasi sa mga anak mo ang isinumpa ka. Well, ang batang ito is like patay na siya ngayon and isinumpa ka niya. Kuminsan ho talaga, kaya minsan nahirap ka na po sa trabaho mo sa ngayon. Pwedeng sabihin po natin na hindi, pero itong batang to is like medyo ano na ba, binata na siya, no? Or sabihin natin dalaga, binata, no? And nagalit kasi siya sa'yo, no? Pwedeng sabihin natin ito na hindi mo siya kapamilya, hindi mo siya ano. Pwedeng sabihin natin na ganon. Pwedeng sabihin natin na part po siya ng trabaho mo. You know, some of you, like, pasito, kaano mo lang to, no? Kung halimbawa ilang taon ka na po ngayon, basta mas bata siya sa'yo, na parang nagalit siya sa'yo talaga. And wala naman siyang ano sa'yo, wala siyang ano sa'yo, parang yung galit niya sa loob, hindi niya sinabi. Pero talaga pong umi-epekto siya sa iyo kasi natatabaan po ang trabaho mo. Okay? So, dito naman, tingnan natin sa past mo, Virgo, bakit ka nagkakaroon ng ganitong klaseng problema. Sa ngayon, in the past, pwedeng sabihin po natin na kulang ka talaga sa pera, no? Masasabi ko dito na kulang ka sa pera, kulang ka sa budget. Well, in the past, yung nakaraan mo, immediate past po natin, bakit ka nagkakaroon ng ganitong klaseng sitwasyon? Actually, may nakita ako dito na mayroong ako nakita na libingan, nakakulong siya or natrap po ang isang kaluluwa actually. And ang kaluluwang ito is marami ho sila. Dito mag-represent ito na itong binata na to o dalaga na patay na, actually hindi na siya po in a form of tao, parang nagiging engkanto na siya, na part po siya na ng kalikasan. And in the past kasi parang nagkakagulo, no, maraming gulo diyan, marami ako nakikita na mga ancestral, mga nakaraan ba, yung mga mga ancestral mo. Kasi makita ko dito na parang minasakar sila, no? Parang minasakar sila. Ang dami nila, guys, no? Minasakar sila, pinatay sila, pagkatapos nilagay po sila sa isang kuweba. And sa isang kuweba, sa isang hanggang ito po ang dahilan or ito po ang problema mo. Problema po ito ng ancestral mo na hanggang ngayon dala-dala mo pa. Kaya po ikaw nakakaroon ng problema sa mga anak mo, magdedesisyon ka kung ano po kasi dahil po dito. And minsan ito din po ang dahilan kung bakit po nahirap ka sa pera, no? Etong na to, like nakabind ka po talaga, di ka makaalis-alis kasi po dahil po sa pera. Alam mo ba kung bakit? Dahil po ito din sa mga kasamahan mo na kung saan, guys, hindi mo kasi alam, di mo kilala talaga kung sino yung mga kasamahan mo, sino yung mga pinoprotektahan mo. Kasi dito, hindi mo alam na part din po sila ng mga generation to generation kung nasaan ka man ngayon. Okay, let me clarify that para hindi ka maguguluhan. Like sabi ko nga sa iyo, dito is like actually malalim ang problema mo. Although kinakaya mo siya, mag-decide ka kung aalis ka o hindi sa trabaho mo, iiwan ka. But in the past, this is where actually, kung nasaan ka man ngayon, dahil in the past mo, harapin mo siya. Maraming mga nilalang dyan sa inyo. Pwedeng sabihin po natin na hindi mo naman ito kapamilya, di mo ito. Pero kung nasaan ka man ngayon, pwedeng sa bahay mo, or kung nasaan tinayo ang bahay mo, may mga pinatay po dyan. No? Kaya po ikaw hirap na hirap. So may mga pinatay po dyan, may natatrap po dyan na mga kaluluwa na gusto nila pong lumaya.
As long na tayo po na mga buhay pa makipag-interfere sa kanila, palayain mo sila, itawid mo sila, or kung ano man ang parusa na dapat para sa kanila. Kasi nga po sa akin is that we don't have anymore ipagdadasal po natin sila. Pero bukod doon talaga pong kailangan mo silang itawid. Kailangan mong buksan kasi natatrap po sila sa isang kuweba or isang I think talaga pong sa ilalim ng bahay niyo. Kasi makikita ko mga kahoy, mga sa ilalim po siya. Natatrap po sila, lahat po sa mga kaluluwa. Ito ang dahilan kung bakit mabigat ang mga bata mo, yung mga anak mo, as I said, itong binata na ito, no, makasagot sa'yo, grabe. Makasagot sa'yo. Kaya po hirap na hirap ka na kasi yung mga anak mo, grabe yung bibig ba, makapagsalita, no? And dito naman sa kung natin, ito guys ang nagpapahirap sa'yo, pero naghihintay lang siya. Naghihintay lang sila na balikan mo. Naghihintay sila na palayain mo. No, and as I said, meron din po akong sino ang mga to? Well, isa sa mga ancestor mo o isa sa mga lola mo na kung saan may tangan din po na kapangyarihan o tinatawag po nating babaylan, pero patay na din po to, no? Isa po ang dahilan kung bakit kinulong po itong mga na to. Guys, when I say that, no, hindi kasi hindi talaga natin alam kung ano po nangyari sa ating mga ancestor po. Akala natin namatay na sila lola, no? Alamin ninyo kung ano po ang mga ginagawa nila noon. Kasi sa akin dito siya po ang nag-trap na itong mga kaluluwa na dito. And although sabihin po natin na wala na siya, patay na siya, or sila lahat patay na, pero nagbibigay siya ng problema sa iyo since na nandyan ka. No, since na nandiyan ka sa bahay na yan, no? Ang bahay na yan, I think kung di ako magkakamali, meron po yung bunker sa ilalim. And doon po to, no? I think panahon pa lang hapon or like late 30s, 40s, no? And kasi makikita ko luma na po, no? Ito ang dahilan actually, kailangan mo puntahan, kailangan mong harapin, naghihintay lang po sila sa'yo. Okay, paano mo gagawin? Well, may mga ginawa na ako dyan, guys, no? Pero ito kasi, kailangan mo i-declare kung nasan ka. Kung aalis ka siguro sa bahay na yan, pwedeng magbago po ang life mo, pwedeng ang mga anak mo, pero ang kaluluwa kasi, no? I-clear ko lang kasi ito, guys, no? Ang kaluluwa actually, meron yan dalawang meron silang self and meron silang higher self. So, ang kaluluwa, kapag nakulong sila, and masasabi mo sa akin, gas, paano mo man nakulong yung mga kaluluwa? Kaluluwa na yan, lumampas-lampas bagay yan sila sa bato, sa kahoy, sa kung saan, makakaalis baga sila, no? Kasi at the time po na kung saan sila pinatay at dyan nilagay, andyan po sila forever po. Pero hindi ibig sabihin na hindi sila makakaalis. Makakaalis sila, masusundan ka pa rin kasi ang gusto nila, makalaya sila doon. Kailangan talagang consciously po may mag-aalis sa kanila doon. And ito ang mostly sa akin na hindi maintindihan po ng ibang relihiyon kasi patay na yan. No. Actually, life start when you already die. And how many times you died? How many times we die? Pa? Even though nabuhay ka pa, you die many times. No, na-die yung pangarap mo, na-die yung ganito mo, kasi nga bakit pinatay mo yung kung anong gusto mo, bakit? Kasi nga po di mo kaya ganito nga, ganyan. Then namatay yung isa pong pagkatao mo. But then this one here actually patay na talaga. And hindi sila makakaalis doon hanggang hindi mo siya, kasi kaya kanila pinipeste, kaya kanila sinusundan, kaya kanila binubweset, kasi nga po, ang nagkulong sa kanila kasi, kapamilya mo. Okay, kapamilya mo. So, eto ang nang tinatawag natin, bakit ang kasalanan ba ng mga magulang ko, kasalanan ko din? Yes. Kasi kung minsan habang buhay ka pa, ikaw yung sisingilin nila. Kasi wala namang magagawa yung gumawa sa kanila na patay na, parehas na silang patay. No? Hindi man makakatulong sa iyong kapwa mo isda kung parehas kayong nasa aquarium. Di po ba? No? Di ba ang isda nasa aquarium o parehas kayo na nasa dagat? Hindi man makakatulong sa iyo yan. Ang makakatulong sa iyo sama nasa labas po ng mundo mo. So, ang makakatulong sa iyo, ikaw po. Kasi ikaw po yung andito po sa kanila. O sabihin natin, part of this, actually, isa siyang babae, isa siyang isang babaylan po na na actually dalawa po pagkatao niya, isang mangkukulam at saka isang manggagamot. And siya po ang nagkulong sa lahat po ng mga kaluluwa po nasa ilalim po ng bahay mo.
And as long na maaalis mo yan, and hindi ka nila titigilan hanggang sa hindi mo sila mapapalaya. Alright, no? In the future, tingnan natin. Malalim, no? Virgo. No, sorry ha. Ito nakita ko. Pero sa sakit, no, konting konting cholesterol, konting problema sa uric acid, no, may mga kati-kati minsan, no, masakit ang likod, abaga, natural lang yung mga ganyan. No, kayang-kaya naman. Actually, alam ko gumagalaw ka pa dyan eh. Okay, in the future, probably. Okay, may nakita ako dito guys na in the future, well, actually, magagalit ka talaga kasi dito, eto guys sa sinasabi ko sa inyo, which is financially, hindi ko na mention dito, in the future magkakaroon ka talaga ng problema po financially, no, may isa ka po pong anak or may anak ka po nag-aaral, ito ang iniisip mo, paano na lang. And kuminsan po talaga po nagugutom ka, walang pera, walang budget, no. And center ng card mo is Page of Arrow, which is okay, ito po kuminsan ang dahilan po ng pananakit ng ulo mo. So dito po siya kuminsan gumaganon yung ulo mo, o yung dito mo ba yung sentido mo, gumaganon siya. And dahil po sa ama niya, no, na kumbaga sa hawak din po ng isang So in short, gawin ko na lang siyang as simple as possible na maintindihan po nating lahat. Well, dito kung hindi mo ingatan yung sakit mo, mauwi po siya sa problema po sa dugo, no? Problema sa dugo and problema sa paa. Ito po sa dahilan po na mayroon din po akong isang entity dito na nakikita na isang babae, parang berhen siya kung tingnan, pero ang tutulis po ng ngipin, o sabihin po natin isang abwak, isang abwak or isang wakwak. O sabihin po natin na negative energy na lang po para hindi kayo matatakot, no? Ito ang dahilan kung bakit nasakit ulo nyo. Ito rin ang dahilan kung bakit parang masakit ang paa, likod, no? Para bang makakaramdam ka po na lagi pong may nakamasid sa inyo. And ito naman po kasi trabaho. So ito'y pamilya po ito ng pamilya po ito ng isang diwata, isang hari, isang reyna na anak po nila si isa na kung saan hanggang ngayon po is tatrabaho. So pwedeng sabihin po natin na overwork ka, sabihin natin na overwork ka dahil din po sa pamilya mo, sa mga anak mo, and ikaw po kasi ang nagpo-provide po dito pa sa anak mo. As I said, may isa ka pang anak na kailangan mong buhayin, or kaya mo mga apo, ganito ganyan, mga bata. So I see actually the Virgo is now in the middle age, or may say 40 plus hanggang 60. Nakikita ko dito na hanggang ngayon kumakayod pa ho kayo. Bakit ho? Dahil po sa pamilya po na to, no? No matter what, actually ang Virgo ngayon, alam ko naman ho ang iniisip mo, pamilya mo. And alam ko naman na po lahat po ng paghihirap mo dahil sa pamilya mo. May nakita lang ako dito na isang bata kasi na naialay mo. Isang bata po, or isang sabihin po natin na nilalang, makita man siya o hindi man siya makita, no, pero more on ito ang dahilan kung bakit nahihirapan ka din po at the same time. And ito kung minsan po talagang ano bang gawin mo, no. So ang sa akin nga po, ang problema mo is mga bata, no. Iniisip mo talaga kung bakit nagkakaganito mga anak mo. Ang sinasabi ko nga sa inyo, yung po na mga kaluluwa po na nasa ilalim po ng bahay nyo. Okay, Virgo, thank you very much for watching. Maraming salamat po sa inyo. And see you again next time. Bye po. Bye-bye po.